Kaugnay pa rin ang balitang iyan at ang update sa nawawalang Filipino seafarer sa pag-atake ng Houthi sa MV Tutor, kausapin natin si DMW Secretary Hans Kakdak. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga po. Paano po matitiyak na sapat at maayos na maipatupad yung mga bagong pulisiya na poprotekta sa mga manggagawa natin? Una muna sa Kuwait. Dito sa pagbubukas muli ng deployment sa mga first-time skilled workers at domestic workers na may work experience sa abroad, no? Hindi ho first-timers sa abroad na domestic workers o kasambahay. Tayo ay nagsasagawa una ng pagrerepaso ng patakaran natin. We will have maybe 2 weeks to 1 month to review our regulations dito sa resumption ng deployment. Pangalawa, tayo ay merong joint technical working group na pakikipag-ugnay sa Kuwaiti side para patuloy ng pag-uusap sa implementasyon. Mula pa ito nung pagkikipag-usap ni Pangulong Marcos sa then Royal Crown Prince at ngayong Emir o Hari ng Kuwait, si Sheikh Meshal, no, noong October last year. At sa patuloy na pagnenegosasyon at meeting ng Philippine government sa Kuwaiti side hanggang sa dalaw ni Undersecretary Olalia nung last weekend. So patuloy ang discussions with the Kuwaiti side. Pangatlo, merong safeguard na inilatag si Undersecretary Olalia sa huling pag-uusap at mula pa nung unang mga negosasyon nung time pa ni Secretary Toots. Yung halimbawa yung whitelisting and blacklisting ng recruitment agency, yung pagkakaroon ng wage protection or bank deposit ng mga sweldo nila. Opo. Pangatlo, yung welfare officers. Dapat may nakatutok na tao sa kapakanan at monitoring ng mga pinapadalang OFWs doon, lalo na yung mga kasambahay o domestic workers. Secretary, malaki pa rin po ba ang demand para sa mga Pinoy workers sa Kuwait? Alam natin, marami na rin kakompetensya ang mga Pilipino pagdating sa Kuwait at Middle East in general. Well, Kuwait kasi ay mga 90% mga domestic workers. Kaya talagang masusi na natin babantayan ang deployment ng domestic workers. Doon lamang sa may mga work experience. At doon naman sa skilled workers, yes, meron ding demand. Pero yung mga applications, malalaman na lang natin pag anunsyo ng resumption, pagkausap sa mga recruitment agencies dito sa Pilipinas at may talaga yung whitelisting and blacklisting system. Okay. May update na po ba tayo yung sa nawawalang Filipino seafarer na naipit sa pag-atake ng Houthi sa Red Sea? I understand, lumubog na yung barko. Paano natin mako-confirm? Yes, nag-aantay pa tayo ng technical na pagsusuri. Ang unang mensahe na tanggap natin ay talaga napakahirap ng hanapin yung tripulante nating kababayan. Opo. Dahil sa paglubog ng barko. Pero bagamat ganon ay nag-aantabay pa rin tayo ng official technical report kung ano pa maaring gawin. In the meantime, ang utos ng ating Pangulo is to handhold, no, to make sure that the family is ably assisted. So we are in direct communication. I am in direct communication still with the family to assure them of our support and assistance. Of course, kaligtasan ng prioridad sa pagbabawal sa pagsampa ng mga Pinoy sa ilang barkong dumaraan po sa high risk at conflict area. Pero ano ang posibleng epekto nito sa kanilang sweldo o kontrata? Yung sa sweldo at kontrata, merong tinatawag na hazard double compensation benefit, no? Mga entitlements ay doble. Kaya meron naman mga benepisyo sa kanila at pati sa disability and death, meron ding doubling compensation. So I would assume may mga Pinoy na pipiliin pa rin bumiyahe dahil nga mas malaki yung kanilang incentive. Well, hindi natin masisiguro kung anong intention nila, although syempre hindi mapapagkaila na ito ay posibleng factor. Pero kasi ito ay hazard pay, bunsod ng risks ng kanilang trabaho. So mauna yung protection nila doon sa sitwasyon nila sa trabaho bago pa man yung sa sweldo. Kaya ito nga, may tinatagalan talaga tayong patakaran ngayon na doon sa mga principals or ship owners na naging biktima na ng pag-atake ng mga Houthi rebels ay hindi na natin pasasakayin ng mga tripulanteng Pilipino sa barko nila maglalayag pa doon sa Red Sea at Gulf of Aden. Panghuli na lamang po, meron na ho bang reaksyon itong mga naglalayag dito? Gaano sila ka-open doon sa idea na wag munang dumaan o kaya umiwas dito sa mga lugar na ito? Dahil syempre, yung mga barko nila at risk bukod doon sa ating mga marino. Well, sa tingin namin para sa kanila na rin ito kasi nabing biktima na rin sila ng atake at nadaanas na rin nila
yung pagdadalamhati ng pagkawala ng kanilang seafarer. So para sa lahat na rin itong measure na ito. Sige po, maraming salamat sa inyong oras na binahagi po sa Balitang Hali. Maraming salamat po. God bless. Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.